ang sunod nato nga topic is 7 environmental principles of nature. So, andam na ba maminaw? Andam ba maminaw? Katungkol lagi mo? Basta, our 7 environmental principles of nature are: number 1, we have the nature knows best. All things are connected. Everything must go somewhere. There is no such thing as free lunch. Nature is a source of inspiration. Nature is a source of beauty and joy. And lastly is the take care of nature. So, karon nato na siya kanang discuss para mas makalibaw mo kung unsa na siya mga principles o kung sa or magamit ba na nato in our daily life. First we have is nature knows best. So nature has been working perfectly for millions of years. So we should follow its ways to keep things healthy and balanced. Like for example, magkat ng trees. Nga na magkat ng trees? Para sa makanimong papel and for shelter po, di ba? So, to make it balance, kaya magkakit mo dito mga kanang kahoy, mag-unsa man ta? Magtanong, okay, mag-tree planting ta. Pwede na po itong sa inyong balay, mga ninyo, or mag-propose mo kuha sa school na mag-tree planting ta, kaya na ang gibuhat sa mga organization, sa BPET. So, to make it balance, kung sa atong gikuha sa nature, dapat ibabot ka ng balik. No? Next is, all things are connected. So, everything in nature works together. What we can do affect animals, plants, and the earth in surprising ways. For example, kanang bees, di ba ang taguyog? Tagsabi kay mapatay na to or igani kay tungod sa hadlok sa iyo mas tingla na or spam. Basta mas tingla sa ilahang kung ano. So, kung wala ko ibuyog, wala ko tayo, possible, wala ko tayo fruits na makuha. Kaya sila man ay magkuhan sa atong mga flowers kaya para mas mag-bloom, mas mag-produce pa siya ang mga fruits. So, I have here a picture, Mr. Moscoso. Unsa kayo mo istorya ng picture? Human, I'm more like backstab sa human ang earth. Correct. Kusog kayo ang ngayon nga kanang magdaboy ka kanang kuhan, basura sa sakong kuhan, sakong proper segregation, non-biodegradable ba na or biodegradable or pwede pa siya ma-reuse. Pero in reality, makawag po na nato itong pag-istorya naman. At ako lang nagkabasa, ilabay na lang nimo, bisag malata, itutang nimo sa di malata, di ba? So, kita, nandiyan mo naman ta, so dapat ako i-apply siya. Murang, ako i-apply sa akong self, no, Mr. Yano, yan sa mga naglabay. Number 3, we have here, everything must go somewhere. So, nothing just disappears. Everything we use or throw away ends up somewhere. So, kung saan game ka ganiha, bisan kung sa wala nakagamay ng plastic ba na sa candy, sa chichirya, kung dili. Yeah, plastic na friend. Kung dili ka na nato, laway sa saktong labayanan, kung saman. Basin maka-cause pa siya dako, di ba? Pwede siya maka-cause of flood, no? Or kanang environment nato is kanang kalat, ugaw kita, o kung dili ka maglabay sa saktong labayanan. So, if namin basura, kasi ito yun, basura mo, ibulsa mo. So, if namin basura, magkaroon mo, index, hana, ibutan na lang sa ato, bulsa, if dili ka kita o basurahan, or sa bag. Okay, very good na misana. So, dana siya ha. Next is, there is no such thing as free lunch. So, wala na libre sa kalibutan, guys. Everything we do has a cost. We need to think about how it affects people in nature. For example, kanang mangisda. Kanang mga mangisda. Kung mangisda mo, sige ako na lang mo ba? If mangisda mo, unsa man yung mga kuhaon. Diba, mga dagko na, dililaya, pinatong mga gagmay kay, unsa man atong makaon ng putro, unsa man atong ma-harvest ng putro, kung
Kusog gihapon mo ka may isda kayo sa man. Ilawon. Iba na may gapon ilawon pero bulinaw. Oo, kana mga bulinaw pero ang bulinaw hindi naman na kay hindi naman na bulinaw jud, hindi naman na bulinaw. Nalalakban ng mga fish, no? So dapat iba po ito mapili. Baby shark. Next is nature is a source of inspiration. Hindi lang puro splash-splash. Daniela ka, Yabuya, may inspiration. Apil po ang nature. So nature is smart and strong. We can use its ideas to solve problems as what Miss Daniela tackled earlier, and also create new ways to help people and the planet. So sa airplanes, example sa airplanes, isa ka nag-inspire ang airplanes. Sa silang wings, asang nag-inspire? Sa birds, di ba? Sa nature gihapon. Or ang kanang mga architect po, nag-inspire ko na siya sa mga termites at sa mga ants. Kaya mga balay, di tawag nila, na sa kanang sa yuta, di ba? Di ba? May mga design. So, ang mga architecture, nagkuha ko ng inspiration sa nature on how to level up your ideas kung saan pag-di mo ka ng nindot o click-on nga sa mga buildings. Next is 6 and 7. So, giuso na lang ako siya kay Saint Pap naman sila. So, number 6 and 7, we have here, the nature is a source of beauty and joy. Take care of nature. So, nature makes us happy with its beauty, and we must take care of it. We need to protect it for ourselves and others. So, ano important pa ni siya, Miss Soriano? Una, sige na magtabi. So, it is important, kaya para naman po niya sa ato ang mga nag-uyo sa earth, di ba? Kung magpunta ka taglabay, kung sige na pagputol, wala na po tayo itong pabalik, di ba? So, to keep it healthy, to keep it beautiful, kung saan natin ito siya alagaan. Like, for example, hindi ka pwede magsakay ka ng mga vehicles, di ba? Kaya mag-cause na siya pollution. Kung doon na bali, madami bagtas na lang kay. It can also, maka-benefit ng puntaan natin. Exercise mo siya sa ato. And also, makahatagod tao na ng kaayuhan sa ato ako. Right. So, nakasabot na ba mo sa 7 principles of nature? Daniela, nakasabot na ba? Yes, ma'am. Okay. So, let's proceed to the concept and background. So, let's proceed to the Okay, so let's proceed to the concept and background green school. So, saan lang green school? Babies. Oh, hindi siya green na school lang. Ganang, pandor, healthiness. Yes, like environment, can puno siya sa mga greens, like they have a lot of trees, Okay. plants. Or ka na ba, yung Grass. ako, dili alat. Sige, ano na lang. siya. Green school is a school that teaches students kung saan Take care take care sa ang nature o kung saan protect of the environment. na dili siya mas mapolluted. Correct, Ms. Hannah? So, green school and educational sustainable development or ESD, educational for sustainable development. So, green school are part of educational for sustainable development or ESD, which is about helping students learn how to solve environmental problems and live in a way that protects the planet for future generations. So, example, hindi niya ni Ms. Daniela, instead na ato na lang sunugod ang mga plastic bottles, usama na to. Recycle. Diba? Rana na sa laboratory high school karon ang mga plastic bottles, ibutan na ng mga plastics. Mga plastic sa chichirya, kanang wrapper sa chichirya, gusto niya, kaman, hindi mo siya, sana? Mo siya, i-reels. More limit na mag-break. Oo, i-break space ka. Di pa naman yung simento, bitaw, marag na design na lang po siya. Kanya, mas
labay sa basa. Next is essential aspects of green school environment. So we have here 4 essential aspects. We have here, first we have is energy efficiency. So do you have any idea about that? Alright. So, energy efficiency, taksa lang ang school ang hibawan na maggamit ng solar system. Diba? Because, ang energy efficiency, nakahelp na siya o save energy. So, hindi ka na magamit ng electricity. So, pwede ka magawa na o mga solar panels para mas makasave ka o electricity and also makasave ka ng money. No, kay less na siya of bills kay paano man nakuha naman natin siya sa sun, di ba? So, pag sila kung makita o mga solar panels karon kay yun sila mahal magpataon niya o magkuba pa doon, mahal ko siya yung sun. Next is water conservation. So, water conservation is a school, kaya sa akong school sa elementary, instead na magkuha yung water from the faucet or sa mga gripo, magsaw na lang yung ganang water sa ulan. Kaya usaw mo na, pang business sa mga tanong, or pang sa? Pang CR, pwede na po niya, pang limpyo sa CR, or pang limpyo somewhere na labo. So, by that, makasave daw ka ng water, and also makasave ka ng money. Next is waste reduction. So, waste reduction, do you have any idea, Miss Shane? Waste reduction. So, waste reduction, as what I've said, recycling or composting. Kanang mga basura, hindi mo pataka o labay. Although, nasegregate na siya, pero asa mo na natin din siya ilabay. Diba? Pag-limot o compost pit, diba? Kaya para mas dili na lang siya kalas. Wala naman tayo magbuka kung tayo hindi na siya malata. Diba? Or, it could be reusing materials. For example, kita sa future PE teachers, kung sa mga patong maka-reuse or maka-recycle tao mga gamit. Mga items. Mga plastics. Hindi ka sa ato ang mag-ipagkaon. Kaya naka-project man siya po sa ulo ka, kanang buong na ulan. Ang gunting-gunting ang ulan. Parang store. Yes, store. Ang mga plastic bottles. Imuha po siyang flowers. Diba? Imuha sa siyang, yes, ang mga straw. Imuha ka ng buwan. Daghan kayo mga pamaagi na creative way pa dyan, ma-design pa dyan siya na mabuhat na ito instead natin ng ilabay. Diba? Next is sustainable transportation. So what I have said, kung doon na galing, madari baktas na kang nato. No? Daniela, hindi na kapag-put-put. Tulad ng Hindi na mag-motor, bisa doon lang, hindi magsakinan, bisa doon lang, diba? Kaya, makabenefit na ta, kahit healthy pa ta, makasave pa ta ang kwarta, no? So, makatapang pa ta sa atong environment. Next is, understanding a green curriculum. A green curriculum teaches students or kids about the environment in every subject. So, every subject, pwede siya sa science, pwede siya sa math, pwede sa art class, diba? Sa PE, sa MAPE. Helping them understand problems like pollution and solutions like planting trees, and it also encourages students to think critically and take actions. For example, sa MAPE, Junel, I know naka-experience naman ka ng maging mo poster about sa environment. Di ba? While maging mo tao poster, makarealize mo tao, happy na dyan kayo ka, luya, ka-earth, no? Pag-during pag mga pollution, the before and after, makarealize na kung saan kami na ito, pag balik ang sa unang na nature, or sa unang na earth, nga natin makakalitot. And, syempre, kung unhealthy na itong earth, it can also affect our health. So, by that, we should take care of our health and also our earth. Okay, nakasabot na ba mo sa tuwan sa grade school? Nakasabot na?
Labi na kay teacher naman ka. Next is, and last topic, subtopic of our topic, is ecological living practices. First is inner ecology. Actually, we have only two ecology here, the inner and the outer ecology. So first, we will tackle about the inner ecology. So inner, sa ato ang self. So this is about our thought, feelings, and values. It is how we feel inside and how we connect to nature. So saan mo nakag-connect sa nature? By thinking kindly, feeling thankful, we can become closer to nature and more aware of how to protect it. For example, sa mga flowers, ako ma-observe is my mother. Sa mga flowers, yan, istiyakan, kanang pinigulong ng tubo, mga istiyakan niya, or kanang, if mag-hiking ni, kay, medyo na siya kalimutok thinking sa nature, sa kanang sagat, kung sa kanindot, and, compassion. If you not sa nature, dapat sa animals food, we should know how to connect with our animals, surrounding us, kanang mga aspins, hindi lang kay aspins, o hindi lang mga na-hybrid ng mga dogs, dapat mga aspins food, no? Because they also have feelings. Okay, nasaktan na ang inner ecology? Yes. Okay, inner ecology, ang ito is about our inner self. It is about our feelings. So now next and last subtopic is outer ecology. So this is about environment sa outer na dyan, hindi naman sa outer na dyan. This is about the environment we live in, like plants, mga animals, na nakasurround sa ato, the water, the air. So it focuses on understanding how everything is connected and making choices that don't harm the nature. So tingnan lang kayo sa self. We can also, pwede na po siya ma-suit, but we have to connect it with the nature. So as what I have said, we should be thankful, mindful, and compassionate sa ating nature para masaya. So, I hope na naaraman na sabutan na ba? Kaya sa'yo naman ang topic ko, yung ako lang is we have to apply it in our daily living. Hindi na kay sabto na to, but also apply it because this is for us lang po, or for the nature. So, that's all. Thank you for listening to our presentation.